Okay, so lalabas kami natin sila ngayon, umaga. Pupunta kami kay Kajon, kuha kami ng itlog. Maglalakad siya, mag-wheelchair ako. Let's go! Okay. Patay mo muna. Bakit? Hindi kita mababa. Ah, hindi, iyan ako lang. Ayan. Bakit hindi nakaharap sa'yo? Okay. Tutulak ko na ito pababa. Grab siya. Pati ako natatakot. Di pa kasi siya lumakad. Mababa. Aray! Ipit pa ako. Naipit ka pa. System activated. So yun, nailabas na ako sa gate ni Ate Sheila. Medyo matarik kasi yung ramp. Baka sumubsob daw ako, kaya kailangan niya muna kung alalayan. Dahil kung papabayaan niya kung lumabas na hindi niya ako inaalalayan, baka sumubsob yung wheelchair. Pero ngayon okay na dahil nakalabas na ako. So simula na ng pupunta namin ng tindahan. Maglalakad lang po si Ate Sheila. Kasi gusto niyang maglakad dahil sabi niya, nahiya din daw siyang kasabay ako eh. Kaya ayaw niya ako sabayan. So maglalakad lang siya at ako naman nagagamitin ko wheelchair. Pupunta kami sa tindahan para bumili ng itlog. So ayan na po si Ate Sheila. Nagsimula na rin siyang lumakad. Habang naglalakad siya, kasunod niya naman ako. Gamit ko naman yung wheelchair ko. Mas gusto niya kasing maglakad dahil parang exercise din niya. Actually, dati naman kami naglalakad ni Ate Sheila. Kaya lang kasi medyo malayo yung pupuntahan. At medyo mainit na kaya nagano na lang ako, na-wheelchair na ako. Pwede naman ako lumakad kaya aabutin kami ng mga 30 minutes walk pag naglakad ako. Layo kasi nun eh. Ang lakad ko naman eh para ako nakikipaglibing sa bagal. Ngayon, kung gamit ko itong wheelchair na electric, mas makakarating kami doon sa pupuntahan namin ng mas mabilis. Dahil halos yung bilis ng wheelchair ay parang kasing bilis naman ang lakad ni Ate Sheila. Nasa Mabuhay Avenue na po kami. Dito sa daan na to ay marami nang dumadaan sa sasakyan kaya medyo delikado. Ito kasi yung main road sa loob ng Fiesta eh. So dito ang daanan talaga ng mga sasakyan. Mula sa gate hanggang sa dulo. Kaya ang mangyayari, dito kami sa may looban dadaan. Sa mga street road lang kami dadaan, hindi kami sa main road dadaan. Dito kasi walang masyadong dumadaan dahil parkingan lang ng mga sasakyan. Kaya mas safe kami dito. Ang problema lang dito naman sa street na to, maraming aso na nagkalat. Kaya medyo pero okay naman dahil hindi naman hindi ko lang alam kung may mga asong nangahabol. So far, nung pagpupunta namin dito, pag dumadaan naman kami dito, so far, wala naman kami na-encounter na ng habol na aso. So dito kami sa looban dumaan, medyo safe dito dahil hindi masyadong marami ang sasakyan na dumadaan dito, kundi maliban doon sa main road, sa Mabuhay Avenue, yun ang talagang daanan ng mga sasakyan. Kaya dito na lang kami dahil mas safe kami dito. Papunta kila Kajeron sa tindahan. Umaalala lang din ako sa paglalakad ni Ate Sheila. Noong una, ayaw ni Ate Sheila na sumabay sa akin dahil
Kasi nung bagong bili ko itong wheelchair, nung ginamit namin minsan, ang dami nagtitingin sa amin, nahihiya si Ate Sheila. Pinagtitingin na kami ng tao. Nung una, nahihiya din ako. Dahil may mga nakatingin sa akin. Siguro nanibago yung mga tao na makakita ng wheelchair na ganito. Pero meron naman ako nakikita na ano rin dito sa loob ng piyesta, gumagamit ng ganitong wheelchair. Although, bihira nga lang. Pero meron din po. Kaya lang, kasi nga medyo mahal yung wheelchair, kaya hindi siya masyadong common na nabibili ng mga tao. Ang mostly na meron dito sa loob ng piyesta, yung mga e-bike. Marami dito yan. So, yun na po si Ate Sheila. Ang bilis niya na lumakad. Nagmamadali. Ayaw niya ako sumabay. Ayaw niya ako sabayan. So, ito po ang kagandahan na merong ganitong wheelchair na electric. Dati kasi kailangan pa nila akong itulak para makalabas ako. Ngayon, kahit na hindi na nila ako itulak, mobile na ako. Pwede na akong makakilos na ako ng malaya na hindi ko na kailangan ng mag-aabala ng ibang tao na itutulak pa yung wheelchair. So, mas mobile kami dalawa ni Ate Sheila. Makakilos din siya ng gusto niyang kilos. Yung lakad niya, yung bilis o yung kung bagal ang gusto niya. At least ako, pwede lang ako sumunod-sunod lang sa kanya. Ang dahilan lang naman kung bakit sinasama ko pa rin si Ate Sheila pag lalabas kami. Kasi nga, hindi pa ako masyadong familiar din sa control ng wheelchair. Medyo delikado pa. Kaya papasama pa ako sa kanya just in case na na pagtatawid kami sa kalsada, kasi maraming sasakyan baka hindi ko makontrol yung wheelchair, dumiretso. Nakakatakot pa kasi bago pa nga lang. Pero pag sa katagalan siguro, kaya ko na rin kahit mag-isa na lang ako. So far, si Ate Sheila muna ang lagi kong alalay. Pero at least, hindi na siya nagtutulak ng wheelchair. Itutulak lang niya kapag sa mga critical areas na kailangan talaga ng assistance. May mga time kasi na hindi ko kayang itulak, hindi ko kaya yung wheelchair na i-forward. Like halimbawa kapag medyo mataas yung ramp na nahihirapan yung wheelchair na i-abante. So yun, kailangan i-manual mode ko siya para maitulak. Tapos kaya naman kapag masisikip yung mga dadaanan, hindi kayang i-maneuver ng wheelchair. So kailangan talaga ng assistance. Kaya yun na lang ang magiging role ni Ate Sheila pagkasama ko siya. Hindi katulad dati na talagang kailangan talagang itulak. At least ngayon malaki na rin yung mababawas sa trabaho ni Ate Sheila sa pagtutulak sa akin. Makakabawas ng bawas sa pagod niya. So far hindi pa namin nasubukan na magpunta ng grocery. Siguro sa bago mag New Year, pag nag-grocery kami, doon ko pa lang magagamit ito sa loob ng supermarket. At siguro kakailanganin ko pa rin yung assistance ng dalawa ni Chance, dahil masisikip yung mga yung daanan ng sa loob ng supermarket. Baka hindi ko may maneuver yung wheelchair sa mga corner ng mga rack, mga grocery racks. So kailangan pa rin ng nila assistance. Pero kapag maluwag naman,
at kaya naman i-maneuver, so hindi ko na kailangan yung ano nila, assistance nila. So, yun ang plano namin, baka sa New Year sa Walter kami mag grocery dahil maluwag kasi ang Walter eh. Hindi katulad dito sa Save More, medyo masikip. At saka kaya ang plano namin is, ang plano ko sa bago mag New Year, doon kami sa Walter Mart mag grocery. So, ang hindi pa namin susubukan, hindi ko lang alam kung may kakarga namin sa sasakyan tong wheelchair kasi mabigat. Pero susubukan pa rin namin may karga. Ang mabigat kasi dito yung battery, sobrang bigat. So siguro tatanggalin muna yung battery tapos itutupi yung wheelchair, sasakay sa kotse. Pero kung hindi mo tatanggalin yung battery, talagang hindi mabuhat. Napakabigat po talaga. Siguro ang tansya ko sa bigat ng battery, nasa 20 kilo ang battery lang. Yung wheelchair is 20 kilo rin, mga ganun. Estimate ko na timbang niyan. Ang bigat po talaga. Pero kung i-separate mo muna yung battery doon sa wheelchair mismo, palagay ko naman makakaya naman siyang ikarga. So hindi pa namin nasusubukan yun. Siguro sa pag nag-grocery kami nitong bago mag New Year. Doon kami sa Walter sa Subic kasi meron ako nakikita na naka-wheelchair din doon eh, ng electric. So at least hindi ako nag-iisa. Madalas ko rin makita yung matandang babae na naka-electric wheelchair din pag nag-grocery. Kung magkikita kami ulit, baka at least hindi ako nag-iisa na nakaganito. Nandito po kami sa Kila Kajiron. So far, ang nilakad niya Ate Sheila is 11 minutes. Magmula sa bahay hanggang dito kay Kajiron. Sa tindahan niya is 7 minutes. Magkano? So, andito na po kami sa tindahan ni Kajiron. Hindi po yung tindahan na nakita ninyo sa screen. Hindi po yan ang tindahan ni Kajiron. Yan po yung tindahan sa kabilang street. Katapat lang ng tindahan niya. So, nandun na si Ate Sheila at pupunta na si Ate Sheila. Andiyan na si Ate Sheila, nagpunta na kay Kajiron para kumuha ng itlog. At nandito ako sa labas, naghihintay. Nagpamasid-masid. Inaano ko, sinusubukan kong i-enjoy yung service ko. So ngayon, tapos na po kami makabili at pauwi na kami, pabalik na ulit kami. Nauna na si Ate Sheila sa paglalakad. Ang bilis niya lumakad. Humahabol ako. Nauna na siyang naglakad dahil inaayos ko pa yung wheelchair ko. Saglit ko lang naman ayusin, kaya nagulat ako, ang bilis ni Ate Sheila maglakad. Hindi ko na siya matanaw. Dito naman kami dumaan sa kabilang side ng subdivision. Nung papunta kami, dito kami sa right side. Ngayon, pauwi kami, dito naman kami sa may left side ng subdivision dadaan. Sa looban pa rin, hindi rin kami dadaan sa Mabuhay Avenue. Tatawid lang kami sa Mabuhay Avenue, pagtawid sa kabilang street. Tapos maglalakad kami sa looban. Doon kami dadaan dahil medyo hindi rin masyadong dinadaanan ng mga sasakyan yung mga street dito. Ayun na po si Ate Sheila, yung nakakulay dilaw. Ewan ko kung nakikita na yun yung screen. Ang bilis niya lumakad. Hindi makahabol yung wheelchair ko.
hindi ko mahabol ng yung bilis ng lakad ni Ate Sheila. Yung kasing wheelchair, naka ano lang, naka pinaka mababang speed. Kasi nga po masyadong sensitive yung ano, yung control. Konting galaw lang, tumatakbo ng mabilis kapag naka full speed siya. Kaya ang speed nito ay pinakamababang speed lang. Kaya ang bagal, hindi ako makahabol kay Ate Sheila. Pero siguro kung ipo-full speed ko, maabutan ko siya. Kaya lang kasi delikado. Medyo nakakatakot. Hindi ko pa kasi masyado kabisado yung control eh. Yan po si Ate Sheila. Nakadilaw na damit. So yun yung side na to, madadaanan namin yung ano, basketball court. Dito po sa side na to yung basketball court. Madadaanan namin dito sa may left side. Hindi ko na masyadong pinakita kasi tuloy-tuloy yung lakad ng takbo ng wheelchair eh. Pero dyan po sa may left side na yan, yan po ang basketball court. Maganda rin dito dumaan dahil katulad dun sa kabila, hindi rin masyadong daanan ng sasakyan. Safe yung paglalakad dito. At saka hindi masyadong maraming aso dito sa side na to. Si Ate Sheila talagang gustong-gusto niya talagang lumakad-lakad lang dito sa ano, sa loob ng piyesta. Kasi bukod sa nag-enjoy ka na sa nakikita mo sa paligid, masarap din kasing tignan yung community na ano, maayos, organized. Kaya nakakatuwa din para habang nag-exercise ka, pavement naman yung ano, pave naman yung daan, sementado. Kaya mag-enjoy ka habang naglalakad dito sa piyesta. Oo nga, makagala na. May nakasalubong kami na ano, yung vendor ng mga merienda, si Maymay. Yung nakabisikleta. Ha? Ang bilis mo lumakad eh. Hindi mo makahabol. Naabutan ko na rin si Ate Sheila. Nasa likuran na lang niya ako. Sa tagal natin Sheila dito sa loob ng piyesta, mas kabisado niya yung pasikot-sikot dito kaysa sa akin. Bihira kasi ako makalabas. Nakakalabas lang ako dati kapag sinasakay niya ako sa bisikleta. Pero siya, kabisado niya talaga ang piyesta dahil yung mga pasikot-sikot dito. Palagi kasi siyang naglalakad dito eh. Kaya alam niya kung saan siya lulusot. Kung ako lang mag-isa, maliligaw ako dito. Ron.
may nakita si Ate Sheila na ano, na siguro pagkikinabangan niya pa. Hindi ko alam kung ano yun, pero malalaman. Nakakaayon pala yun. Nakakita siya ng galon ng pintura. Baldehan po. Nung tinanong ko siya, sabi niya pwede raw gawing taniman ng halaman. Ganyan po si Ate Sheila kapag ka naglalakad dito sa piyesta. Pag may nadaanan na may mga bagay na pakikinabangan pa sa basurahan, talagang pinupulot niya. Masilop po yan si Ate Sheila. Pag nakita niya pakikinabangan pang isang bagay, pinupulot niya yan. Marami kasi siyang halaman sa amin na kulang na rin siya sa paso. Kaya siguro nakakita siya ng pagtatanim ng halaman. Yun ang libangan niya doon sa bahay. Magaling po sa pagtatanim niya si Ate Sheila. Yung strawberry, nabuhay niya dito ang strawberry. Meron siyang tanim na grapes din, nabuhay din yung grapes. Nung minsan meron siyang tinanim na buto ng dates. Yung pamangkin ko kasi na nanggaling ng Dubai, may pasalubong sa akin ng mga dates. Yung buto ng dates, sabi ko itanim niya. Tumubo po. Tinanim natin sila pero tumubo yung buto ng dates. Mano yung kamay niya sa pagtatanim, kaya mahilig kasi sa halaman. Nalagpasan na pala namin yung bayaran ng tubig. So, ibig sabihin lang po nun, malapit na kami sa bahay namin, sa street namin. Ilang block na lang. Malapit lang din kasi yung bayaran ng tubig dito sa amin. Eh ngayon, nalagpasan na namin. So, malapit na kami. 2 block na lang sa street namin. Ganyan na kami mag-ikot-ikot dito sa piyesta eh. Malapit na. Ito, pag kaliwa namin dito sa kanto na yan, dito, isang kanto na lang, pagkanan namin, street na namin yun. So, basically, mga 2 minuto na lang siguro, nandun na kami sa bahay. Mabilis din maglakad to si Ate Sheila o magmula kay Kajeron hanggang dito ko. Nasa 11 minutes pa rin yung lakad namin. Ang travel time. So, hindi na po kami sa street namin pagliko. Yan, pagliko namin dito sa kanan, street na po namin ito. Ito na po yung Maakit Street. So, halos nandito na kami sa bahay eh. Ilang hakbang na lang, gate na namin. Yun na po si Gets, nakita niyo na po yung sasakyan namin. Yan na po yung gate namin. Nandito na po kami. Ayun.
Caution, reversing. Powering off. Thank you. So, nakabalik na nga kami dito sa bahay. At nakapaggalala ng konti. Naglakad nga lang si Ate Sheila, ako nag-wheelchair. Pero ang purpose naman dun para makapag-exercise si Ate Sheila tumataba na kasi siya. Kailangan niyang mag-exercise. Medyo malayo-layo rin yung nilakad niya. Siguro may meron tayong 20 minutes na umikot no? Mga 20 minutes din na lakad yun. So after ng last week pa ako huling nag-ikot siguro mga 5 days ago, gamit ko itong wheelchair. Ngayon na nga ako ulit nakaikot. Kaya okay naman.